Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about practice the presence of God. So, ang aming verse ngayong gabi ay from the book of Daniel chapter 3 verse 25. Sabi dito, he said, "Look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods." So, ito pong background na ito ay noong panahon na si Nebuchadnezzar na nagpatayo ng kanyang statua o isang statua, 27 meters yung taas at 3 metro yung lapad. At sabi niya, lahat ng mga tao ay sasamba rito, luluhod. Basta napakinggan nyo yung instrumento, luluhod kayo lahat. At sinamantala ito ng mga naiinggit kila Shadrach, Meshach at Abednego, ang 3 Hudyo na naglilingkod sa tunay na Diyos. So, nagsumbong sila kay King Nebuchadnezzar. At sabi nila, may 3 Hudyo na hindi sumasamba sa ginawa mong ribulto na estatwang ginto. So, galit na galit si Nebuchadnezzar sa kanila. At ang kaparusahan kasi nun, ihagin sila sa pugon. So, sabi ni Nebuchadnezzar sa kanila, bibigyan sila ng isang chance. At kapag narinig nyo ang tunog ng instrument na hindi kayo lumuhod, ay talagang papatapon ko na kayo sa nagniningas na pugon. So, ang sagot ng 3, sabi nila sa Daniel chapter 3 verse 17-18, sige, kung yun ang kagustuhan nyo. Sabi nila, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makakapagligtas sa amin na sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. At sabi pa dito, ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman na hindi kayo maglilingkod sa iyong mga Diyos or ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo, at hayaan mo kami sa Diyos namin na pinaglilingkuran. Kasi naniniwala kami na kaya kaming iligtas ng aming Diyos. So, kung sakali mang hindi, dapat mong malaman na hindi kayo maglilingkod sa iyong Diyos, ni sasamba man. So, napakaganda nung response ng 3 Hudyo at namula yung hari ng mga panahong ito. At si Haring Nebuchadnezzar, sobrang galit niya sa 3 Hudyo. Inutusan niya yung mga kawal na painitin yung pugon ng 7 times na mas mainit, mas matindi. At pinatapon sila sa pugon. So, sobrang init ng pugon, yung apoy lumabas. Nilamon ng apoy yung mga kawal. Pero sila Shadrach, Meshach at Abednego, nandun pa rin. Pero sabi ni Nebuchadnezzar later on, kaya sabi niya, bakit 3 lang naman yun? Sila Shadrach, Meshach at Abednego, bakit 4 ang nakikita ko at wala na silang tali, wala rin silang gatlos at paso. Tapos meron silang kasama na parang isang anak ng mga Diyos, and ang nakikita niya na yun ay si Jesus Christ, Son of God. Pero dahil pagano si Nebuchadnezzar, hindi niya nauunawaan na si Jesus bilang anak ng Diyos. Inisip niya na ordinary Son of God, yung anak ng Diyos-Diyosan ng panahon. So dito, na-experience nila Shadrach, Meshach at Abednego na sinamahan talaga sila ng Diyos na hindi sila nilamon ng apoy. So, trusting God means relying on His sovereign plan. Yung pagtitiwala sa Diyos ay ibig sabihin nito, umaasa tayo na nagtitiwala tayo doon sa sovereign God, sa plano ng Diyos. At nung panahon na yun, hindi pa nila alam kung ano yung plano ng Diyos. Sabi nila, kung ililigtas kami ng Diyos, hayaan mo kaming iligtas kami ng Diyos. Pero kung hindi, okay lang. Hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Loyal pa rin sila sa kanilang Diyos. So, ang ginawa ng 3 Hudyo
ay talaga nagtiwala sila sa plano ng Diyos. Kung ano man ang plano ng Diyos, iligtas man sila o hindi, magtitiwala sila at hindi sila maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Patuloy silang maglilingkod sa tunay na Diyos. So, trusting God makes us willing to go through the furnace. Yung pagtitiwala sa Diyos ay magtutulak sa atin na magkaroon ng willingness. Sumunod sa Diyos at maglingkod sa Diyos at manatiling loyal sa Panginoon kahit na ipatapon pa tayo sa pugon. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay magtutulak sa atin ng magbibigay sa atin ng willingness na sumunod sa Kanya, maglingkod. Kahit ang kapalit nito ay ang ating buhay. So, trusting God is the way to experience the powerful presence of God. Kapag tayo nandun na sa, limbawa sa pugon na matinding pagsubok, doon natin mararanasan ang presensya ng Diyos na kapag binasa natin yung Biblia, makikita natin doon na sina Shadrach, Meshach, at Abednego na-experience nila yung makapangyarihang presensya ng Diyos. Katulad din ni Moses, na-experience nila yung na-corner sila ng mga Egyptian. Wala na silang malulusutan at wala ng pag-asa. Sa mga ganang sitwasyon doon, na-experience yung makapangyarihang presensya ng Diyos. Pati dagat hinati ng Diyos para makatawid sila. Na-experience ng mga Israelita yung panahon na nasa disyerto sila ni Daniel, yung makapangyarihan ng Diyos nung sa gitna ng panganib ng mga leon, nung pinatapon siya sa kulungan ng leon. So, ang presensya ng Diyos ay napaka-powerful presence na madalas na i-experience natin kapag nasa corner na tayo, wala na tayong pag-asa. Kumbaga, end of the rope na, wala na tayong matawagan sa mga panahong nanulumo tayo, sa mga panahong nandun tayo sa lubos na kahinaan. So, ang kailangan lang natin maging willing, magtiwala sa Panginoon at maging willing na sumunod sa Kanya kahit pa sa pugon. At doon natin may experience ang makapangyarihang presensya ng Diyos kung paano na-experience ng tatlong Hudyo na sina Shadrach, Meshach, at Abednego. So, ang plano niya para sa atin ay napakalawak. Sabi nga dito sa Isaiah 48:10, yung pugon, kung saan dinala yung bayan ng Israel, diyan niya sinubok yung kanyang bayan. Ganun din po tayo, nasusubok tayo kapag nandun tayo sa paghihirap at nagkakaroon tayo ng mga pagsubok. Pero katulad ng tatlong Hudyo na hindi sila pinabayaan ng Diyos, kailangan i-apply natin to sa ating buhay na pray that God will increase our faith in His sovereign plan. Ipanalangin natin na ang pananampalataya natin sa Diyos ay mag-increase, mas lumago, at pagtiwalaan natin yung sovereign plan ng Diyos. Kaya napakaganda ng sagot ng tatlong Hudyo na wala silang pakialam kung ano mang gagawin ng Diyos. Basta kailangan lang nila maging loyal sila at kung mailigtas man sila o hindi, susuungin nila yung pugon na yun. Pero at least meron tayong sariling pagsubok na pagdadaanan. Everyone mas suffering na kailangan ipanalangin natin. Hindi natin may experience yung presensya ng Diyos kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya doon sa pugon ng paghihirap. At sina Shadrach, Meshach, at Abednego, kung hindi sila nagtiwala, hindi sana nila na-experience yung pagsama ng Diyos sa kanila. So, sa ating pananampalataya, dapat sovereign God ang may plano sa buhay natin na sinusunod natin. So,
willing tayong sumunod sa Diyos.